bibigay ang ating Panginoon. And to share the word of God, we call on Sister Lori. Magandang hapon po sa ating lahat. We are glad that you are here. Welcome po mga kapatid. Salamat po sa buhay ko. At sa aming mga online viewers, maraming salamat po for supporting our service this afternoon. So, nais ko po ang ating presentation. Spare me po. So, ang ating mga pastor ay nasa Laguna Mission. Nandito pa rin sila and hoping babalik na sila ng Baguio is mamayang hapon or mamayang gabi. So, next week, makakasama na natin ang ating pastor. Amen. So, Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo muli sa aming Panginoon. Lord, salamat for the breath of life, Lord God, that you have given us. Lord, salamat po Panginoon sa opportunity muli, Panginoon, na ikay mapagpiguran, Panginoon. Lord, narito muli kami, Panginoon, handang magpuri at sasama sa iyo, Panginoon. Lord, inaamin ko po, Panginoon, I acknowledge, Lord, that apart from you, I can do nothing, Lord God. Use me, Lord God, as your mouthpiece, Panginoon. Na kung ano lang, Panginoon, ang gusto mong magtawi sa aking bibig na pinapasabi ko sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, yun lang ang Panginoon na sunatatas, Panginoon. Not my will, but your will be done, Lord God. Buksan mo ang puso, Panginoon. Isipan namin, Panginoon, na handang makinig namin sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Give you all the praises to the Lord in Jesus' name. Amen. Ayan. So, ang pag-uusapan po natin sa hapon na ito ay tungkol sa sports race or karera sa kalan. Ang race ay, it refers to a competition or contest to test speed, endurance, and mechanical capability like cycling, running, sailing, driving. Marami pang ibang categories, pero pumili lang ako ng apat. Ayan. Ayan. So, yan ang ating first slide is, ito ay road cycling. Yes. Next is track cycling. So yan, ang road cycling is sa road siya. So wala siyang boundary. Kahit sa gilid, kahit sa gitna, basta mapuntahan mo lang yung finish line. Ang track cycling naman is nasa track field lang siya. So meron siyang set of place. Hindi ka pwedeng lumagpas dito or doon. Hindi ka pwedeng lumabas sa field. Sa track field. Kasi pag lumabas ka, you will be disqualified. Yes. Next. Water and aquatic races like swimming, rowing, kayaking, sailing, and canoeing. Yan. Sa tubig naman ang mga ito. So yung uso kanina, sa road siya. Ito naman sa tubig. Ito naman, yan, alam natin lahat yan. Motorsports. Like car racing and motorcycle racing. Marami pa mga ibang races o karera na dinadaluhan ng mga atleta or mga tao gusto lang mag-iba.
the running race. Ang running race is a competitive sport where participants cover a specific distance in a shortest possible time. So, ito, sa track and field, meron siyang field na kailangan mo, dito ka lang tatakbo. Specific distance and the shortest possible time. Yun yung qualification ng contest na yan. Track events include sprint, middle distance, hurdle, and steeplechase events. So, natalakayin natin yung sinabi kong track events later. So, maalala niyo ba yung natakon noon? Or sa preaching ni Brother Mario Nicolas noon na tungkol na passing of the baton of faith. Dito niya rin dinanitunan sa running race na tatakbo ka sa race na yan na hawak mo yung baton. Tapos yung sumusunod sa iyo, kukunin niya yung baton na yun. Pero, kailangan, hindi ka kumitingin sa likod. Papatuloy na lang. Habang yung kukuha ng baton is kumahabol sa loob. Somehow similar ito sa topic natin ngayon. Pag nakita niyo yan, sa tingin niyo, ano po ang may isip ng title natin? Finish the race. Finishing the race. Finishing the race. Ang scripture po natin ay nasa Hebrews 12 verse 1. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. Yan. Ganun pala. Question. Why does the Bible compare Christian life as running the race? May idea ka na? Answer. To illustrate that faith requires intentionality, discipline, and endurance. Intentionality. Ano ibig sabihin niya? It is the power of the mind and mental states to represent and stand for things, properties, and states of affairs. It is the technical aboutness or directedness of consciousness, directing thoughts, beliefs, and desires towards specific objects or states. It also refers to acting with deliberate purpose. So, intention, ibig sabihin is, kailangan mo talunan, kailangan mo panindigan ang iyong pananampalataya. Discipline, syempre, disiplina, and endurance, pagtitiis. And yung nasabi ko kanina na events sa running race. Ito yan, yung sprint. Yan. So in athletics and track and fields, yung tinatawag na sprint is yung mga 100-meter dash, 200-meter dash, silang sprint pa na ang tawag sa kanila. They are among the oldest running competition being recorded at the ancient Olympic Games. So ito yung pinakauna na dash competition. The course of the sprint races is usually marked off in lanes within which each runner must remain on their entire race. Tingnan natin mo. Ito yung closer loop ng sprint. Although lahat naman ng running race, ganito sila nag-start. May kanya-kanya silang lane. Yan. So, bago ka makakapasok sa competition na ito, meron pa sila contest na gagawin para mag-qualify ka sa contest na ito. So, kapag, 10 runners na kailangan, pag nakapasok ka sa top 10, isa ka dito. So, you have your own track lane. Ito naman, ang tawag dito, starting blocks. Akala natin sa una hindi siya mahalaga. Kasi, alam mo, parang
posisyon lang siya, para mag-start, gano'n, para pag-ready na lahat, antayin lang nila, mag-go signal na. Pero may purpose siya. Starting blocks allows athletes to apply maximum explosive force for forward projection. So they will be prevented from slipping and allow an optimal body posture for powerful acceleration phase. Ginagamit nila ito para magkaroon sila ng duelo. Kasi it's a race of speed yan eh. So, pinakamabilis makalagay sa finish line, yun yung mechanics ng race na yan. So, kailangan nila ang starting blocks. Next. Middle distance. Ang middle distance naman na ito. So, ang middle distance is mas mahaba siya kesa sa sprint race. Kasi ang sprint race is 100 meter dash, 200 meter dash, at 400 meter dash. Ang middle distance running events naman ito is from 500 meters to 2 miles, approximately 3,218 meters. Mahaba nun. Kung ito naman, di ba, parang sobrang effort na, what more pa ito, itong middle. So, the 800 meter dash and 1,500 meter dash being most recognized Olympic standards. These races demands a blend of sprinting, speed, and aerobic endurance, requiring athletes to master strategic pacing. Kasi, sa una, dito si sprint, yung isang buong lap na yan is 400 meter lang siya. So, kapag middle distance na, yung 800, so doble na, 2 beses nilang iikutin ang field para matapos nila ang 800 meter dash. So, yun. So, parang kailangan may kwata doon, may tactics ka kung paano ko malalampasan. Next is the hurdle. Hurdle races are track and field events na syempre, ay hurdle. Literal. Hurdle races are track and field events where runners jump over 10 barriers at high speed. Runners must cross the hurdles without intentionally knocking them down or going around them, maintaining top speed between barriers. Yan. So, ang pagluto may mga sizes din ito eh. Pag babae, itong hurdle na to is 33 inches. So, syempre, pag lalaki, medyo mas mataas kasi mas matangkad naman sila. Sa lalaki naman is 42 inches. So, yun yung mga kanya-kanya rin sila ng pan. Ayan. So, next would be the steeplechase race. Ayan. So, ito ang kakaiba. Akala ko, parang pakulo lang. Pero hindi pala. Part pala siya ng race na yan. Meron siya talagang water peak na nilagay dyan. So, ito na yung parang pinakamahirap sa running race. Ito yung pinakamahirap na It is a challenging athletic obstacles race, typically covering 3,000 meters, which includes 28 fixed barriers and 7 water jumps. So, ibig sabihin, 7 times silang dadaan dito. At hindi lang siya pa. Hindi siya malayo. So, ito yun, yung action niya. Kung mali ang bagsak mo, lulubog ka dyan. Kasi ito yung kanya eh. May hurdle ka na. Tapos yung kung gano'ng kalalim yung water pit mo is 0.70 meters siya. Approximately 2.20. So, lapas mo ko. Malapit na sa pepa. So, kapag bumagsak ka dyan, parang may slow down ka. Tapos, ang haba pa nito, 12 feet. So, hindi lang siya isang hambang. Talagang malayo lang din yan. Kaya, kailangan
sa hurling para dito ka makatalon. At least okay lang yung space na lang matatrap sa water. Yan. So, marahil ang tanong mo ngayon sis, ano naman ang connection yan sa buhay ko? Lalo na sa spiritual life ko. Di ba? Mga may nagtatanong ko sa inyo. Actually, ang sprint, middle distance, hurdle, at steeplechase race na ito ay makikita sa aking buhay. Balikan natin ito. Balikan natin. Yan. Yan. Sa sprint and middle distance. So, sa sprint, 400 meter lang ito. So, para as a Christian life, as a Christian, dito tayo pag kabuo na rin natin. Ito lang yung parang race natin. Dito natin, nung day na nakilala mo si Jesus Christ and you accept Him as your Lord and Savior, nag-start na ang sprint race natin. Dito, di ba na-starting block tayo? Ang starting block na to, in a Christian view, ito yung reading your Bible, prayer, diyan ka nagsisimula to know about Jesus Christ. Ito yung magiging starting block natin. Kasi, when you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, save ka na, yes. But, ano ngayon pag save ka na? Kontento ka na ba na save ka lang? Hindi, di ba? You want to know Him more. So, if you want to know Jesus our Lord more, kailangan natin ito starting block. Kailangan natin mag-read ng ating Bible, kailangan natin mag-pray, kailangan mag-devotion, kailangan din natin umattend ng church services natin. Kasi di ba, faith comes by hearing and hearing of the Word of God. Paano lalago ang ating pananampalataya kung hindi naman tayo pagbabasa ng kanyang salita? Hindi naman tayo makikinig ng kanyang salita. How can God instruct us? How can God lead us sa tamang daan na tinalagay na sa atin, designated na para sa atin? Paano natin malalakaran ang itinakdanang race para sa bawat isa sa atin kung hindi tayo intentionally and with discipline and with endurance to run the race? So yun yung pa natin. So syempre, literal na may hurdle at may steeplechase. Hindi naman ang magiging dun eh. Kasi pag natapos ka sa sprint race mo, sa actual race kasi, pag umabot ka na sa finish line, tapos na. Pero as a Christian, pag natapos ka sa sprint mo, diretso ka sa middle distance mo, then hurdle, and steeplechase journey mo. So, hurdle, ano na dito? Dito yung hurdle ng sin, hurdle ng temptation, hurdle ng trials and testings. Pero diba, sa pangako ni Lord, diba, if you will abide in me, I will abide in you. Diba? So, kaya natin ito. Kala mo, matatapos ka na dyan eh. Pero hindi eh. Meron pa to. Diba? Kung ito na, pwede pa. How about this? Yung water pit mo. Ito kasi yung water pit, it signifies circumstances or trials in life that God permitted for you to take. Hindi lang yan basta-basta temptation. Ito is inalaw ni Lord. Diba? Para kay Job, diba? Inalaw niya yung devil to test Job. So parang ito yung water pit ni Job. Para na makita yung totoong attitude, totoong heart ni Job. Ganon din tayo. Meron din tayo kanya-kanyang sarili ng water pit.
Hindi natin pwedeng i-compare ang water peak mo sa water peak ng iba. Kasi kanya-kanya tayo. Kasi alam ni Lord kung gaano yung capacity and capability natin to handle these life-testing trials that God allowed. Yun yung natin. So, yun tayo. Yan. So, yun. Tingnan natin ang so, yun yung connection ng 4 tracks events sa ating buhay bilang isang Kristiyano. So, tingnan naman natin ang ating scripture sa Hebrews 12 verse 1. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set for us. Tignan nga natin kung makikimay natin siya. Crowd of witness to the life of faith. It refers to these individuals, such as Abel, Noah, Abraham, and Moses, who serve as examples and testimonies of living by faith. The crowd suggests a vast and compassing presence, indicating that these witnesses are not passive observers only, but active encouragers of the faith of journey. So, na dinemonstrate na ni Abel, ni Noah, Abraham, at Moses. At gusto niyang kanilang mga faith, at gusto niyang i-encourage tayo sa faith journey nila. Next, let us strip off every weight that's put on us. It implies a deliberate and decisive action to remove anything that hinders spiritual progress. Encumbrance can refer to any weight or burden that slows us down, not necessarily sinful in itself, but detrimental to our spiritual grace. So let us strip off every weight. Ano yung weight na yan? Weight of bitterness, weight of unforgiveness, weight of hurt, pain, lahat na makakapag-slow down sa atin is considered weight. So, sa mga runner, ang weight na nasasabi is yung mga, saan ka ba naman nakakita ng runner na naka-pose, naka-winter jacket, naka-backpack pa, may naka-bag pang bitbit bago tumakbo. Di ba wala? Kapag nakikita natin sila, halos nga kapiraso, mga damit na lang para lang mabilis sila makakbo. Kaya ganun din dapat tayo. Ang weight na sinasabi dito in our Christian life is yung mga nag-weigh down sa atin para maging slow down tayo sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Yung parang, ayoko na Lord, kasi nasakta sa church, ayoko na mag-church. Hindi ganun. Kasi ang gusto ni Lord is, we will strip off every weight. Yes! Oo naman. Literal talaga. Di ba? Yung mga hurdle, mga steeplechase nga, di ba? Mga water peak. Dadaan kayo doon. Kasi that's part of life. Paano kalala mo kung hindi ka dadaan ni Lord sa testing? Parang sa pag-aaral. Ha? 7 years old ka pa lang, grade 1. Diba? Natuturuan ka magbasa, magbilang, mag-addition, mag-subtraction, gano'n. Pero hindi naman forever grade 1 ka. Nag-leader ka pa rin. So, as you grow deeper with your relationship and your intimate relationship with the Lord, i-level up ka din Hindi ka niya hayaan. Tsaka, tsaka lang. Si Lord is God, nandiyan siya, God of promotion. Pag nakita niya, Lord, kasi ka ng anak ko, sige, next level ka. Level up. Hindi niya hayaan na, tsaka lang. Walang gagawin. Hindi. Equip ka lang yan. At pag equip ka na, alam na ni Lord ang perfect time, then, go!
or habitual, which can hinder our relationship with God. Yan. So, habitual. Ibig sabihin, nakasanayan na. Nakasanayan mo ng late magising, nakasanayan mo ng late matulog, hindi ka naman nagpapasok ng Bible mo. Nalaro ka na. Ouch. Di ba? Nanonood ka lang ng K-drama. Hindi ko naman sinasabi masama lahat ng mga. Okay lang naman. Pero, let's give importance sa mga iba pang bagay. Lalo-lalo na to have fellowship and communion with our Lord through our prayers, devotions. Minsan din, once a week na nga lang ang Sunday, mamigis pa natin, di ba? So, let's give it our priority. Kasi, hindi ka lang pupunta ng church dahil, nandun yung crush ko. Nandun si best friend ko na. Hindi. Pupunta tayo ng church dahil kay Lord. Amen. Giving glory, giving honor, giving Him all the praises. Dahil bigyan tayo ng buhay. At hindi lang buhay, kundi buhay na walang hanggan. So yun lang naman kasi ang gusto ng Lord eh. Hindi na kailangan na maging magkaroon ka ng degree or anong profession na tapos kung hindi. Ang gusto niya lang, tanggapin mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas, maniwala ka sa Kanya, at sumunod ka sa Kanya. Yun lang ang gusto ni Lord eh. Hindi naman masyadong mahirap. So, yeah. The trip stands out means to cause someone to make a mistake, stumble or become confused. So, ito, habitual sin. Yung habit natin. Ito naman, trips us up. So, hindi lang ikaw ang nati-trip, hindi. You cause someone to make a mistake. So, nabuos ka rin. Sabihin lang. So, yung ayaw ni Lord, gusto niya na mawala sa atin. It can refer to physical tripping, but is most commonly used metaphorically to describe an obstacle, trick, or different detail that causes a person to fail, pause, or lose their footing. So, as a Christian, syempre dapat maging aware tayo kung nabibigyan ba natin ng glory si Lord, kung nakapasaya ba natin ni Lord. Pero at the same time, gusto din ni Lord na hindi tayo mag-tripping. Hindi tayo mag-trip, hindi tayo magpapati, hindi tayo mag-focus na ma-stumble ng ating mga kapatid. And other people also. Let us run with endurance the race God has set before us. The word endurance highlights the necessity of steadfastness. Steadfastness, firmly committed, unwavering, and loyal. And resilience, meaning flexibility and adaptability. In the face of trials and challenges, the race God has set before us suggests a divinely appointed path, unique to each believer, yet part of a larger communal journey of faith, requiring sustained effort and reliance on God's strength. So ito, yung God has set before us suggests a divinely appointed path, unique to each believer. So we have an appointed path, unique sa bawat isa. Alam ni Lord na nung nagsimula tayo as in our Christian journey, alam niya yung capacity natin. And syempre, dahil baby Christian tayo, kailangan kumain tayo ng salita niya. At pag lumang na tayo, then sa kanya tayo, sabi ko kanina i-deliver natin. Minsan kasi, may mga Christians na ito yung pinapagawa ni Lord. Pero yung Christian na yun sabi, hindi Lord, ito yung gusto ko. Ito ka lang na, usher ka lang. Hindi Lord, gusto ko yung mag-praise and worship. Minsan, hindi tayo happy sa binigay ni Lord na path or goal na
journey natin. Pero, hindi natin nakikita yung bigger picture ni Lord. For now, parang si split race. At an appointed time. For now, anak, dito ka lang. Kailangan mo muna mayus. Asher ka lang muna. May stretch mo yung face muscles mo. Diba? Parang, magsisimula kasi yan eh. How you greet people. Pag nag-greet mo yung tao, tapos naman ako sa sister na ito. So, bumalik sa church. Kasi welcome ako doon. O, diba? Alam ni Lord na nandun ka. And, pag alam ni Lord na, grabe ka na dyan, anak. Level up ka na. Sige, doon ka na sa projector. Mag-LC ka naman dyan. Ha? So, kapag ganito yung nararamdaman mo as in your Christian journey, wait ka lang. God is not yet done. Wait lang. Patience. Darating din yung time. Mali mo. Nagwawalis ka lang dyan. Nagmamak ka lang dyan. Pero, pagkakatawag sa'yo din is pastor ka lang. Bilang pastor, magiging bishop ka pala. Diba? So, wait. Wait until the Lord. Yan. So, huwag tayong maingit sa appointment ng mga kapatid natin. Kasi unique yan sa bawat isa sa atin eh. But, always remember, we are part of our journey of faith that requires sustained effort and reliance on God's strength. Yes. Yan. Ito na tayo. A race compared to Christian life. Let's see. Question. What starts the race? In the actual race, when the pistol fires or someone says go, start na natin. Race. So yun na. Pero, pag sa atin, in our Christian life, it will start at our salvation. Nung pinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang ating Diyos para magligtas, doon na nag-start ang ating Christian life. Yeah. Number 2, how do you prepare to run? Athletes work out. Work out sila. They practice running, they eat right, they take care of their bodies. Sa atin naman, we must have a regular prayer, Bible reading and devotion, church attendance, and an attitude of faith in God in all areas of our life. Siyempre, ang mas mahirap dito is, ito kasi, pag nasa church ka, walang problema dito eh. Siyempre, nasa church ka, nagpapipili ka dito. Pagbabasa ka ng Bible mo. Pero ang tanong, kung nasa bahay ka ba, ginagawa mo ba ito? So yun yung big question. Tanongin natin sa sarili natin. Lord, am I still pleasing you? Yeah. So it is just a reminder. Next. What could keep you from finishing the race? So actual race, when athletes stops before it's done, or kapag na-injure sila, or they literal, they quit. Marisa sila sa track and field, ayoko na, lola ako, tapos na yung race nila. Pero as a Christian, sa buhay natin, when we stop believing and striving to please God, dun na parang titigil yung ating race. Kasi syempre, tumigil ka na eh sa paniniwala sa Kanya. So akala mo pag hindi ka na, pag hindi ka na naniwala is natutuloy ka yung grace mo. Hindi na. Kasi you are rejecting Him. The moment you stop believing on Him, unti-unti na rin gumagalaw sa'yo ang presensya ng Diyos. Yun na rin it will keep you from finishing the race. At yun yung kailangan natin banyahan. Do not blaspheme also to God. Kasi pag once na kineso, ang Diyos ka, no.
Ang gusto lang ni Lord is, we must believe Him. Diba? Pag dumating ka sa point na parang nawawalan ka na ng faith sa Kanya, balikan mo yung first love mo. Remember nung time na bago mo in-accept si Lord as your Lord and Savior, bago in-accept si Jesus as your Lord and Savior. Nung time na in-accept mo siya, ano yung feeling mo? Alalahanin mo. Then you will remember how God loves you so much. So wag mo, yes, darating ang problema, persecutions, and everything. Pero, go back to your first love. Go back. Hindi ka na ipagtatapuyan. Inaantay na lang niya. So, yeah. Last one. How do you know that the race is over? Sa actual race, if you cross the finish line, or if someone crosses the finish line, pag may winner na, tapos na. Pero, in a Christian life, death is it's over. It's over in our physical bodies. But it's the beginning of our eternal life with our Creator. Diba? So, yan. Yun yung comparison ng actual race and sa Christian life. Yan. So, next. Meron ako nandito as hindrances to finish the race. Number 1. Pakibasa. Zero. Number 2. Zero. And number 3. Zero. Self. Okay, that's right. Self is your hindrance to finish the race. It's your own self. Wala kang pwedeng sisihin. Hindi ko pwede sabihin, ay, siya kasi kasalanan niya. Kaya ako natisod, kaya hindi na ako nag-church, kaya hindi na ako nagpatuloy. It's not a dream game. Wala kang masisisi kung hindi ang sarili mo. Let's start to number 1. Number 1, self. Self-righteous. The sinful belief that one can earn God's favor, forgiveness, or salvation through their own moral performance or good deeds. It is rooted in pride and blinds individuals to their own sin, leading them to look down or judge and lack compassion for others. What does this scripture say? Sa Luke 18, verse 11 and 14. 11 and 14 na nagpima ko eh. Kasi medyo mahal siya. So sabi dito, the Pharisee stood by himself and prayed this prayer. I thank God that I am not like other people, cheaters, sinners, adulterers. I'm certainly not like that tax collector. Ito kasi yung sin ko is nanalangin yung tax collector at saka yung Pharisee. Ito yung panito. At sabi naman ni Lord, kung babasahin niyo yung buong kwento, ayun yung sinabi ng Pharisee. Yung past nito ay sabi naman ng tax collector, Lord, I am a sinner. In-acknowledge niya na makasalanan siya. At ang sabi ni Lord sa 14, I tell you, this sinner, not the Pharisee, return home justified before God. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So hindi, Lord, mas mabalo ko kaysa sa kanya, dyan na lang ako. Hindi naman. Diba? Hindi yung ganun eh. Ayaw ni Lord yun. Antayin mo na si Lord ang magsabi sa iyo na, anak, dito ka din. Anak, move up ka na. Antayin mo siya. Hindi yung ikaw nagsasabi, mas magaling naman ako sa kanya, ba't siya nandun ako nandito? No. We don't have the right to question God. Kasi hindi namin alam yung purpose niya kung bakit nandun siya at nandito ako. Number 2, self-boasting or pride. Boasting is viewed as verbalized pride.
the mouthpiece of pride. It signifies a heart that is focused on self rather than God. It often involves trusting in one's own abilities, intelligence, or wealth rather than relying on God. Ito yung, ako. I and myself, kaya ko yan. Parang, honestly, hindi naman kasi basta, parang ako, personally, parang, ay, hindi pa siya. Super ang confidence niya sa sarili. Ay, ako, ganito ako. Ay, kaya ako gawin yung ganito. Ako. Pero ako naman, sobra naman yung kabaliktaran. Ay, ako sa Lord. Sis Marie, tangan tayo mo, pastora, mag-assign ka lang ng iba. Ay, ganyan tipo na umabot din ako sa point na, Lord, kung sana yung kapiranggot naman ng super confidence niya binigay ko sa akin. Para naman, maalis naman or mabawasan naman yung inferiority complex ko. Pero hindi. Kasi, it's between you and God. Kasi, sa Bible study namin ngayong lately, yung nagsisurvey namin, doon ko na-realize kung gaano ako ang Panginoon. Kung gaano siya may trust na yung bang hindi ka bibigyan ng responsibility na hindi mo naman. So yun yung bang, yung napag-usapan namin kanina na yung sa olive tree. Sa olive tree yun. Nag-cut si Lord ng branches ng olive tree. Pero dinugtong niya ang ibang branch. So yung olive tree na ito signifies Israel. At yung branch na inumpong ni Lord sa olive tree, ako yun. Kayo yun. Na Gentiles. Parang sabi ko, Lord, ganun pala ako ka-special. Na parang, anak, ito gagawin mo para sa akin. Lord, hindi ko kaya yan. Yung gano'n yung attitude ko, and I was rejected by God. Alam mo, doon niya pinarealize sa akin na, anak, di ba nakakalo ko? Lupin. Di ba? Parang, yes, binigyan ko ni Lord ng freebie. Gusto niya i-exercise mo yung freebie mo. Minsan-minsan na nga lang hilin si Lord sa'yo, nakakalihan mo pa. Diba? So, sige Lord, to show my love and trust in you, I will obey. Ganun dapat yung attitude natin. Kaya, ito, hindi magaling, it will hinder us. Next. Sabi sa Jeremiah 9, verse 23 to 24. This is what the Lord says. Don't let the wise boast in their wisdom, or the powerful boast in their power, or the rich boast in their riches. But those who wish to boast should boast in this alone, that they truly know me and understand that I am the Lord, who demonstrates unfailing love and who brings justice and righteousness to the earth, and that I delight in these things. I, the Lord, have spoken. So, ayaw nito yun. Na kahit na magaling ka, huwag mong pagmayabang ka naman mo. Kung ikaw naman ay powerful, huwag naman yung posisyon mo, ikaw mayabang mo. Eh, masama na yung pera mo kung mayaman ka. Kung may pagmayabang, Lord, mayaman ako. Kasi the wisdom and the power and the riches, sa kanya galing yun eh. Ano yung mamayabang mo? Hindi naman galing sa'yo yun, galing kay Lord God. So, di ba, sabi mo Lord, do not boast. Kung mag-boast ka, you boast that you know and understand who is God in your life. As selfishness. And then, para to self. Selfish
it is excessive or exclusive concern for one's own welfare, interest, or pleasure with little to no regard for others. It is prioritizing oneself over everyone else, often leading to greedy or stingy behavior. O yun. Ito is, selfishness is, it represents an inward focus. Sarili mo naman nakikita mo eh. Parang ayaw ko i-share sa akin lang. O, basta importante save na ako. Para sila may fear mo. Hindi yung gano'n. Selfish mo eh. Sarili mo naman eh. So, kailangan, nung na-born again tayo, when we became Christian, dapat yung heart ni Lord, gano'n din yung heart natin. Dapat connected siya. Dapat inclined siya sa will ni Lord. Parang, ang gusto ni Lord marami ang masindi. Dapat gano'n din yung ginagawa natin. Dapat we must fulfill the great commission na pinagdalo na sa atin. Hindi yung, ano na sila, stop ko, okay na ako dito. Diba? The sin of selfishness occurs when personal wants cross the line at nagiging greed na siya, nag-focus na tayo sa entitlement, magiging pumupok na ako as general, wait muna, na-general ka talaga, bago mo sabihin, magiging general, hindi, you just do. Hindi mo kailangan, next year, promoted na, hindi, huwag mo paunahan sila. Kasi di mo alam mo. Kung gamayon ka lang, di ba? Parang yung sakal ka. Yung foolish. Magpapatay niya. Yan. The excessive or exclusive concern for one's own welfare, interest or pleasure, yun yung nagpapahang mismo sa akin. Ang sabi sa Philippians, chapter 2, verse 3 to 4, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourself. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. So, hindi na natin i-explain yan kasi maliwanag na. Diba? Be humble. How to finish the race. Number 1. Be strong and courageous. Diyan tayo sa, ano sabi sa Joshua 1, verse 7 to 9. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So, pansin niyo, sa verse 7, sinabi niya na, be strong and very courageous. Inulit niya pa sa verse 9. Be strong and courageous. Kasi alam ni Lord na hindi madali ang maging Kristiyano. Nasa iyo yung, kumbaga, nasa sa iyo yung spotlight. If you're a Christian, if you're a born Christian, born again Christian, kung mapapansin mo, lahat na nakapaligid sa'yo, ikaw na lang yung tinitingnan. Bakit kaya? Hindi lang dahil kasama mo si Jesus, tinitingnan nila kung kailan ka magkakasala. Tinitingnan nila kung kailan ka madadapa. Titingnan nila kung kailan ka mag-feel. Kasi, sa mundo, kapag
Panginoon. Iritang-irita sila. Kasi ayaw nila na maging successful ka. Ayaw nila ipakita sa mundo na ang Diyos natin ay Diyos na nagpapala. Ayaw na nasa mundo na ang mga Kristiyano ay mabuhay ng tama. Kasi ayaw nila na maging love letter tayo ng Lord sa ibang tao. Gusto ng mundo na mag-feel tayo as a Christian. Kaya sabi ni Lord, be strong and very courageous. Kasi persecutions, trials, testings, temptations, andyan yan. Kaya sabi niya, be strong and very courageous. Next, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So, be strong and courageous, and do not fear, for I am with you, sabi ni Lord. Yung mga pangako yan, ang sarap ang tawag. Ang sarap. Kaya, tiwala lang talaga kay Lord. So, tignan na natin ang number 2. Number 2 is, strip off every weight. Ang weight na ito is, yung nasabi ko na kanina dun sa race. The weight, these are not necessary sins. Hindi siya necessary sins. But things that slow you down or create unnecessary drag, making it hard to maintain spiritual speed and endurance. Example, emotional burdens like worry, fear, anxiety, holding on to past regrets, and unhealed wounds. Number 2, distractions like excessive social media usage, FB, Messenger, diba? Doon kasi nauubos kadalasan ang time natin. So, it is under distraction. Ginagamit ng kaaway yung mga social media na yan to distract us. Na, imbis na magbasa tayo ng Bible, imbis na mag-pray tayo sa ating kanya-kanyang closet. Diba? Sabi ka na, diba? Sinahin ng message sa akin. It distracts us. It distracts our focus to follow God. Ano ba? Entertainment over involvement in trivial matters or the love for God. Minsan din, sabi natin, pero yun kailangan natin yan. Pero hindi. Money is a tool na kailangan natin. Pero, love of money, ibang-usapan yan. Kasi imbis na, Lord, maunawaan naman ni Lord, di ba? Kasi akong client ngayon. Next Sunday lang ako mag-church. Sinabi, mag-chat ka muna. Unahin ko muna to. Na dapat ang kaisipan natin is, unahin mo muna si Lord. Kasi si Lord ang nagbibigay ng blessing mo. Si Lord ang nagbibigay ng clients mo. Si Lord ang nagbibigay ng trabaho mo. So, i-priority natin si Lord. Hindi yung isasantabi mo si Lord. Siguro pag sobrang emergency na lang, halimbawa na life and death, parang sa doktor. Sa doktor na lang. On-call kasi yan. So, mauunawaan natin. Pero as much as possible, kung wala ka naman importante na gawin, huwag mong ibis ang Sunday service natin or any day na may gawain sa ating simbahan. Kasi, hindi naman yung lugar ang pinupuntahan mo eh. Hindi yung mga tao na nasa church at pinupuntahan mo. Siguro, siya ang pinupuntahan. Kasi, di ba, mismo siya, dapat love mo siya, mismo siya, parang kinauukawan mo ako sa siya. Dapat ganun yung maging attitude natin. Amen? Yes. So, ang sabi dito is, sabi sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Lahat ng anxiety mo, lahat ng problema mo, lahat ng worries mo, lahat
ng weight na nag-slow down sa pagtakbo mo. Cast it all to Him. Cast it all to Jesus because He cares for you. Lord, hindi ko na ito kaya. Ikaw nang bahala. At siya na ang magiging bahala. At syempre, pag sinabi mo, Lord, ang problema ko, hindi ko na kaya. Sa'yo na, ikaw nang bahala. Pag ginawa mo yan, hindi pala, Lord, awawiin ko na lang. Di ba? Binigay mo na kayo, tapos binawi mo pa. Nahihirapan ka naman nahihirapan ka lang i-solve yung problem na yan. Babawiin mo sa Kanya. Hindi. Once na niligaw mo na kay Lord yung problema, yung umugulo sa'yo, let God do the rest. Kasi, ano ba? Lord, ganun yung asawa ko. Bahala ka na. Ikaw na ang bahala. Sabi mo yan. Ilang oras lang, parang sabi mo, hindi na pala, Lord. Ako na lang bahala sa asawa ko. Ako na magkukonvince sa kanya para magsimba. Hindi. Kasi, sabi ni Lord, give all your worries and cares to God, for He cares for you. Kasi wala tayong kapangyarihan para magbago ng tao o ng circle, ng situation natin. Si God. Kaya kapag binigay mo na sa Kanya, hayaan mo na sa Kanya. Let Him be. Ayusin niya lahat ng yan. Number 3. Forget the past and move forward. So, actually sa akin, medyo nahihirapan ako sa sitwasyon mo. Pero, by the grace of God, yes, parang, hindi inaayaan ni Lord na mag-stick tayo sa past. Gusto niya, mag-move forward tayo. So, ang pa dito is, kailangan na. Sabi niya sa Isaiah 43, verse 18 to 19, forget the former things, do not dwell on the past. For I am about to do something new. See, I have already begun. Will you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Forget the former things. Yes, Lord, makalimutan ko na, napatawad ko na siya. Pero, minsan, pag natawag ulit kayo or kapag nasaktan ka ulit, umabalik ka eh. Nagtitwell ka sa past. Sinabi mo, hindi mo na ulitin, inulit mo pa. Yan nga, ganun tayo eh. Pero yun nga, gusto ni Lord na, kaya nire-remind tayo ni Lord na forget the former things. Do not dwell. Yes, dahil nasaktan ka, sabi mo nagpatawad ka na. Pero hindi madali ng kalimutan. Babalik at babalik yan. Yun yung tactics ng tao eh. Ipapaalala na sa'yo yung past mo. Pero, kung hihingin mo kay Lord yung strength, yung grace, na bigyan ka ng kalakasan, na magpatawad at makalimutan yung pain na dinulot ng situation na yun. Kasi hindi mo na, honestly, in my own experience, yung past ko, okay ka na. After 1 month, 2 months, or 3 months, may situation na mangyayari na parang mababalik yung past na yun. Siyempre, babalik yung pain. Babalik yung galit na naman ako. Babalik na naman yung irritable na naman ako. Pero God showed me this one na do not dwell on the past. Ipaalala man ng kaaway sa'yo. At least sana pinalimutan mo na kung gaano kasakit yung pain na yun. Kasi sabi ko kanina, lay it all down to Jesus. Pag nilay down mo na, Lord, ayoko na kong
birthday na to, pag talagang binigay mo na kay Lord, hindi mo nang balikan. Kasi pag binalikan mo, you will bled on the past. Para marireplay yung sakit. Marireplay ulit yung magagalit ka. Pero pag talagang binitawan mo, ayoko na balikan to, Lord, ayoko na yung feeling na worthlessness, ayoko na yung parang wala akong kwenta, feeling na bigay mo kay Lord. And God will embrace you, kapatid. Kasi kung sa akin nagawa niya yung kaya niya rin gawin sa inyo. Na kung ano man yung past mo, basta huwag ka lang magpirwa. Kung baga kung nadapa ka, mananatili na lang bang nakadapa? Siyempre hindi, di ba? Tatayo at tatayo ka. At yun ang gusto ni Lord, madapa man tayo, or may sitwasyon man tayo na hindi natin kaya. Andiyan si Lord. Bangon! Laban ulit! Ako ulit! Lord, sabi ko, for I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see? Hindi mo talaga makikita ang ginagawa ni Lord kung nag-dwell pa rin tayo. Kasi, kapag nag-dwell ka dito, kahit maganda yung pinapakita ni Lord sa'yo, iba pa rin yung iba yung pagtanggap mo eh. Imbis na maganda yung paningin o viewpoint mo, nagiging negative kasi you are dwelling on the past. Makakagkuliwari lang yan. Hindi totoo yan. Ganun na, imbis na maniwala tayo na I have already begun. Gumagawa na si Lord ng bago. Binabago niya na yung asawa mo, tapos sasabihin mo, pakipag tao lang yan kasi may kailangan niya. But hindi eh. Hindi mo talaga makikita kung yung past niya tayo ng tinitinan mo. Nagbabago na yung tao, ayaw mo pang paniwalaan. Eh, paano pag sabihin mo, pag sabihin mo ng isang tao, ayaw mo maniwala, di ba? Ayaw ko na magbago. O di parang ikaw na yung nag-pause na hindi siya lumapit sa Panginoon. So, huwag tayong judgmental in other words. Diba? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. So, yan yung mga pangako ng Panginoon. Meron pa. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it. But I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Ito dapat yun. Naging attitude natin. Looking forward to what lies ahead. Kasi, kahit balik-balikan mo yung past mo, wala ka naman magagawa. Past na yun, nangyari na. Yesterday yun. Hindi mo na pwedeng, dito mo ako sa yesterday. Hindi. Hindi pwedeng yun. So, as a Christian, we must look forward to what lies ahead. Number 4, remember the Lord your God. Yan. Alam na natin to. Remember the Lord your God. Deuteronomy 8:18. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers, as it is this day. So, let's always remember God. Siya lang dapat yung pinapalitan natin. It's not all about us. It's all about Him. Kasi, yun nga, kung hindi tayo inumpong, or kapag hindi tayo, kung hindi natin nakilala ang ating Panginoong Jesucristo, walang silbi ang ating buhay. Pag dumating na tayo sa mga problema, always remember the Lord our God. Kasi, nag-work siya sa lahat. Hindi man natin makita yung bigger picture,
And last one, remember who you are. Who are you? Who are you in faith? You are a child of God. Amen. You are a new creation. You are God's masterpiece. Amen. You are chosen, the beloved. And of course, you are God's ambassador. Kasi di ba, hindi mananatiling, yan, nagpapakatay lang tayo, nagpapakafeed lang tayo, nagpapakalaro lang tayo ng pananampalataya. Hindi din natatapos eh. You are God's ambassador. Share Jesus. Yan yung great mission natin. Share mo lang siya. Hindi kailangan naman na ma-memorize mo yung buong book. Praise God kung na-memorize mo yung buong Bible. Praise God. Saludo ako sa'yo. Genesis to Revelation, memorize ko lahat. Saludo ako sa'yo. Pero gusto ni Lord, yung nasa Bible, yung word niya is makita sa buhay mo. Ikaw ang kanyang ambassador. You are the living epistles na sabi niya. Diba? Vision. Yan. Christian life is a marathon of faith. Diba? A Christian life is a marathon, a common metaphor for the lifelong journey of faith, emphasizing that following Christ is not a short-term, intense effort like this sprint, but a long-distance endurance-based pursuit. It calls for daily obedience, it takes effort, perseverance, endurance from hardships, focus on faith, on spiritual growth, on the eternal reward, and the empowered by the Holy Spirit. Starting strong is not enough. We have to keep striving for victory, keep our eyes on the prize, which is Jesus Christ and the crown of life, and constantly moving forward. The goal is not necessarily to be the fastest or to finish first, but to finish the course well and retain faith until the end of life. Christian race is fundamentally a cooperative journey of faith, where the goal is to finish well through endurance. Believers are to help one another finish, not to hinder each other, and not to outrun others. We are not to compete. I repeat, we are not to compete with one another, but to complete and finish the Great Commission. Hindi ito palamunan, mga kapatid. Ito ay pagtutulungan. It is the work of the body of Christ. Hindi lang gawain ng isang tao. Yan. So, bago tayo magtapos at manalangin, may ipapanood po ako sa inyo. Sino na yung nakapanood ng old movie na ito eh? Lion King? Si Simba? Yan. May po. Di ba na? May na. Sige. Yan sila.
Mali siya, ako ang tama mentality. Pag ito ang mentality, mali siya, hindi niya alam yung pinagdaraanan ko. Ako ang tamang desisyon ko. Pag gano'n na, there's insecurity and ego present. Blaming others. Naghahanap tayo ng mga taong sisisihin natin kung bakit nangyari ang mga mali at masasakit na sitwasyon sa buhay natin. We cannot accept and admit our own mistakes. Ano ba? What will it prove anyway? Won't change anything. Totoo naman. Diba? Kahit i-prove mo, tama ka at mali ako, ano magbabago? Dapat, as a children of God, we don't need to prove anything to God. Hindi mo kailangan hindi tayo magpapanggap sa Panginoon. Kasi magpanggap ka man na okay ka, alam ni Lord na hindi ka okay. Yeah. So, and you don't need to prove anything. You cannot change the past, right? Hindi mo mapapalitan. So, meron pa doon. You're a baboon, and I'm not. Sabi mong baboon. I am not a baboon. Sabi mong baboon. Sinabi nga doon sa layon, you are the baboon. Ibig sabihin, yung ibang tao na nakapaligid sa'yo, alam nila kung sino ka. Pero ikaw, ayaw mong tingnan yung sarili mo kung paano ka tinitingnan ng Panginoon. Sabi ni Lord, I love you. Sabi mo, wala nagmamahal sa akin. You are blessed, sabi ni Lord. Ang hirap naman ang buhay ko. Di ba? Yung nababasa natin sa Bible, honestly, ako lang ba nakakaramdam nun? Yung nababasa natin sa Bible, parang minsan, totoo ba nun? Nakikita na nga ng ibang tao na pinili ka ng Diyos, pinatawag ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, pero ikaw, hindi. Hindi mo pinapaniwalaan. Kaya minsan, pag tumatong tayo sa point na, sabi mo, you said you will be there for me. Sabi ko sa Diyos, Lord, sabi mo, hindi mo ako iiwan. Diba? Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Sabi niya, sa Bible naman, sabi ni Lord, diba? Pero sabi niya dito, you said, you will never leave me. Pero hindi mo tayo. Pero, ito yung gagawin niya.
lives in you. Amen. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kasi nasa sa atin ang Panginoon. Amen. Nasa atin ang Kanyang Santong Espiritu. So, dito ba? Ito naman ang paiyakin. You have forgotten me, sabi ng Ama. No, sabi niya, how could I? Because you forgot who you are. Diba? Nakalimutan mong anak ka niya. Nakalimutan mong pinili ka niya. Nakalimutan mo na iniingatan ka niya. Nakalimutan mo na pinoteksyonan ka niya. Kaya sabi niya, you forgotten him. So, yung simple dito is tayo. Tayo mga anak ng Diyos na dumaan sa problema at pagsubok, nakalimutan namin siya. Dahil nakalimutan natin kung sino tayo. Yeah. So, talagang naiyak ako dito. And lastly, when we realize who God is in our life, when we realize who we are in Christ, we need to take our place. Because we are the rightful son and daughters of God. Amen. Always remember that finishing your race, it involves God and yourself. Tumayo po tayo na. Never seek after anything other than the approval of God, and always be ready and willing to obey Him. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who, for the joy set before Him, endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Hayaan po, Panginoon, na maalala namin kung sino ka na tumawag sa amin, at maalala din namin kung sino kami sa inyong paningin. Lord, sa bawat isa sa amin, Lord, na nanghihina, nandulupay-pay, na-overwhelm, Panginoon, sa trials and testings na pinagdaraanan namin sa mga oras na ito. Lord, comfort us. Strengthen us. We know, Lord, that your grace is sufficient, Lord, sa bawat isa sa amin. That it can help us, Lord, to sustain us in this Christian race that we are going through. Lord, sa bawat isang narito, Panginoon, patuloy mong bigyan ng karunungan na nanggagaling sa iyo, kalakasan na nanggagaling sa iyo, at grasya na nanggagaling sa iyo, upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay malakaran ang idinisenyo mo at itinagda mong journey na aming tatahakin sa aming Christian life. Lord, salamat po sa iyong instruction, salamat po, Panginoon, sa iyong discipline, Panginoon, na you are reminding us that you are a loving Father. You never leave us, you never forsake us. You are always there waiting for us to acknowledge that you are our hope, or you are our salvation, and you are our life. Lord, maraming salamat po sa bawat isang nakinig, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga salita mo ay maging
maging buhay sa aming puso't isipan at patuloy namin malakaran, Panginoon, ang aming pagiging Kristiyano, Panginoon. Lord, thank you for always there for us. This we pray in Jesus' name.